Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa isang kakaibang biyahe patungo sa nakaraan? Sa lumang bahay sa Cebu, may mga bulong na hindi matukoy kung saan nagmumula at si Isabela, kasama ang kanyang pamilya, ay unti-unting matutuklasan ang misteryo sa likod ng mga ito. Sa bawat hakbang ni Isabela, may mga aninong sumusunod at mga bulong na nagbabadya ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Huwag palampasin ang paglalakbay sa isang kwentong puno ng sikreto at kababalaghan na tiyak magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso. Sa gitna ng isang lumang bahay sa Cebu, umiindak ang masayang musika mula sa karaoke habang abala ang pamilya ni Isabela sa pagkanta. Tawanan at kwentuhan ang bumalot sa paligid habang sabay-sabay nilang nilalantakan ang lechon na sinasawsaw sa suka at sili. Ang bawat subo ay tila nagdadala ng saya at init sa kanilang samahan. Habang nagpapahinga si Isabela sa lilim ng puno ng mangga, hindi niya maiwasang mapansin ang mga matatanda na nagbubulungan. Sa kanilang pag-uusap, paminsan-minsan ay lumilitaw ang pangalan ni Lolo Gregorio. Nakakaintriga para kay Isabela ang mga bulungang iyon na tila may itinatagong sikreto. Isang gabi, habang ang mga kuliglig ay nagkakantahan, tila may sariling himig ang pag-uusap nila ni Tita Maricel. Sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng buwan, may pag-iingat na ibinahagi ni Tita Maricel ang tungkol kay Lolo Gregorio. Ang bawat salita ay may halong misteryo na tila naglalaro sa hangin. Sa tamang panahon, Isabela, malalaman mo rin ang lahat, pangako ni Tita Maricel, na lalo lamang nagpabaga sa kuryosidad ng dalagita. Ang gabing iyon ay nagtapos sa isang pangako na tila isang susi sa nakaraan na hindi pa maaaring buksan. Ano nga ba ang misteryong bumabalot kay Lolo Gregorio? Ang tanong na iyon ang magdadala sa atin sa susunod na kabanata ng kwento. Sa lumang simbahan sa tabi ng kagubatan ng Davao, masiglang naglalaro si Lolo Gregorio kasama ang ibang mga bata. Ang kanilang halakhakan ay umaalingaw-ngaw sa paligid habang ang mga magulang ay abala sa paghahanda ng masaganang hapunan. Ngunit isang gabi, bigla na lang nagbago ang lahat. Parang isang mahiwagang puwersa ang kumuha kay Lolo Gregorio at siya'y nawala na parang bula. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng kaguluhan at takot hindi lamang sa puso ng mga bata, kundi pati na rin sa kanilang mga magulang. Ang paghahanap kay Lolo Gregorio ay naging isang malawakang operasyon. Ang mga pulis, guro at mga residente ay nagkaisa, naghanap sa bawat sulok, sa bawat anino ng gubat, ngunit walang ni isang bakas ang natagpuan. Ang misteryo ng kanyang pagkawala ay tila isang palaisipan na walang solusyon. Ang pagkawala ni Lolo Gregorio ay isang kaganapang bumago sa kanilang komunidad. Ngunit ang pagbabalik niya ay magdadala ng mas malalim at mas madilim na mga katanungan. Ano na nga ba ang nangyari kay Lolo Gregorio sa mga gabi na siya'y nawala? Ano ang mga lihim na naghihintay na matuklasan? Ang mga kasagutang ito ay nag-aabang sa atin sa susunod na yugto ng ating kwento. Isang umaga nagulantang ang lahat nang makita si Lolo Gregorio sa labas ng kanilang bahay, nakasuot ng mga lumang damit na puno ng dumi at putik. Tulala siya at wala ni katiting na alaala kung paano siya nakauwi. Ang kanyang pagbabalik ay sinalubong ng mga yakap at luha ng tuwa ng buong komunidad. Ngunit hindi nagtagal nagsimula siyang makaramdam ng mga kakaibang bagay, mga anino na gumagalaw sa sulok ng kanyang mata at mga bulong na tila galing sa kung saan. Isang gabi habang tahimik na nagbabasa ng dyaryo, napansin ni Lolo Gregorio ang isang kakaibang refleksyon sa bintana. Isang lalaking may maitim na mata at mahahabang kuko, si Mang Crisanto. Mula noon, hindi na siya mapalagay. Kahit mag-isa lang siya sa bahay, pakiramdam niya may ibang presensya. May sumusunod, may nagmamasid. Sa mga sumunod na araw, lalo pang tumindi ang kanyang pagkabalisa. Hindi na siya makatulog ng mahimbing,
Lagi siyang nakadama na may nag-aabang sa kanya. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Lolo Gregorio at sa kanyang pamilya? Ang misteryo ay lalong lumalim. Sa kabilang dako, hindi na rin mapakali si Tita Maricel sa nangyayari kay Lolo Gregorio. Sa kanyang pag-aalala, nagdesisyon siyang magsagawa ng sariling investigasyon. Isang araw, napansin niya ang mga yapak sa paligid ng kanilang bahay na hindi nila maipaliwanag kung kanino. Determinado siyang malaman ang katotohanan. Sa kanyang pagdalaw sa istasyon ng pulis, natagpuan niya ang isang lumang larawan ni Mang Crisanto na iginuhit ng isang pulis. May kakaibang naramdaman si Tita Maricel nang makita ang larawan. Parang may koneksyon ito kay Lolo Gregorio na hindi niya maipaliwanag. Nang ipakita ni Tita Maricel ang larawan kay Lolo Gregorio, bigla itong nagkaroon ng matinding atake sa puso at agad na dinala sa ospital. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa buong pamilya. Ano nga ba ang lihim na itinatago ng larawan ni Mang Crisanto? Habang nagpapagaling si Lolo Gregorio sa ospital, hindi pa rin tumigil ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang bahay. Ang mga bata na dati-rati masasaya at walang inaalala ay nagsimulang magpakita ng takot sa mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Anong misteryo ang bumabalot sa kanilang tahanan? Ang sagot ay malapit ng mabunyag. Sa gitna ng masayang pagtitipon ng pamilya, hindi maipinta ang mukha ni Isabela habang pinagmamasdan niya ang mga bata. Dati-rati puno ng halakhak at sigla ang mga tsikiting tuwing may handaan, ngunit ngayon, tila may bumabagabag sa kanila. May kakaibang lungkot sa kanilang mga mata na hindi maikubli ng pilit na mga ngiti. Hindi na nakatiis si Isabela at nagpa siyang mag-imbestiga. Umakyat siya sa atik kung saan nag-iisa at tahimik, at doon niya natagpuan ang isang lumang album na puno ng alikabok. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina nito hanggang sa tumambad sa kanya ang isang lumang larawan. Doon, nakatayo si Mang Crisanto sa likod ng batang Lolo Gregorio. Parehong nakangiti, ngunit may kakaibang aura sa paligid nila. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela at bigla siyang nakaramdam ng matinding takot. May kung anong sikreto ang larawang ito at alam niyang kailangan niyang malaman ito. Ano kaya ang koneksyon ni Mang Crisanto sa kanilang pamilya? At bakit ngayon lang lumitaw ang larawang ito? Ang mga tanong na ito ang nagtulak kay Isabela na maghukay pa ng mas malalim. Hindi na mapakali si Isabela at nagpasya siyang alamin ang buong katotohanan tungkol kay Mang Crisanto. Kinumusta niya ang mga matatandang kamag-anak at binungkal ang mga lumang record ng bayan. Sa kanyang paghahanap, isang nakakagulat na katotohanan ang kanyang natuklasan. Matagal nang patay si Mang Crisanto at ang kanyang presensya ay isang multong hindi matahimik na nagpaparamdam sa kanilang pamilya. Sa pagbubunyag ng katotohanan, tila nagliwanag ang mukha ni Isabela. Nagkaroon ng kapayapaan ang kaluluwa ni Mang Crisanto at kasabay nito, unti-unting nawala ang takot na bumabalot sa pamilya ni Isabela sa tuwing sila'y magkakasama. Sa mga sumunod na salusalo, naramdaman ng pamilya ang tunay na kapanatagan at kasiyahan. Dahan-dahan nang nakalimutan ang mga bulong ng nakaraan at muli nilang nahanap ang ligaya sa bawat tawanan at kwentuhan na para bang wala ng multong nagbabadya sa kanilang paligid. Ngunit habang bumabalik sa normal ang lahat, may isang tanong na nanatili sa isip ni Isabela. Totoo na nga bang tapos na ang sumpa o may iba pang mga lihim na naghihintay na matuklasan? Mga ka-creepy, sa bawat sulok ng ating nakaraan, may mga lihim na naghihintay lamang na mabunyag. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. At tandaan, baka ang susunod na bulong na marinig mo ay galing na sa likod mo. Goodbye at mag-ingat ka
Laging may nakamasid.